Mukhang nakahanap na si Claudine Barreto ng bagong pag-ibig sa katauhan ng kapatid ni Corina Sanchez na si Milano Sanchez. Mismong ang aktres ang nag-post sa kanyang social media account ng sweet photo nila together ni Milano noong October 30. Sa Instagram photo ng aktres, makikita siyang nakatayo habang nakayakap siya kay Milano na nakaupo sa isang silya. Tinakpan ni Milano ang kanyang muka habang nakangiti ng bonggang-bongga. Mukhang kuha ang naturang litrato sa isang mall dahil nakikita sa kanilang likuran ang ilang food stalls. Ang mababasa sa caption ni Claudine sa kanyang Instagram post, "Can you really wait? No matter how long, no one will break me, swear," na sinundan ng love struck emoji. Itinag din ni Claudine sa Instagram ng kapatid ni Corina makikita ang ilan pang mga litrato nila ng aktres. Isa nga rito ang same photo na ibinahagi ni Claudine sa social media. Sa kanyang caption, inamin ni Milano ang nararamdaman niya para kay Claudine. Ang caption ng binata with matching heart emoji, "The courtship start now no matter how long it takes. I will wait, no one will ever break you again." Maririnig din sa background ng post ang kantang "Can We Just Stop and Talk a While?" In fairness, puro positibo naman ang nabasa ng mga komento mula sa netizens. Kasabay ng nagsasabing sana raw ay matagpuan na nga ni Claudine ang lalaking makakasama niya forever. May mga netizens din ang nagkumpirma sa kapatid nga ni Corina, si Milano Sanchez, kalakip ang ilang litrato kung saan magkasama nga ang veteran broadcast journalist at ang rumor jowa ni Claudine. Nauna rito, naging mainit na usapin nitong mga nagdaang araw ang past relationship ni Claudine at Raymart Santiago matapos ang mga pasabog na revelasyon ng ina ng aktres na si Inday Barreto. Nagsalita naman si Raymart sa pamamagitan ng kanyang Instagram account at pinabulaanan ang lahat ng akusasyon ni Inday Barreto. Ayon nga kay Raymart, hindi kaila sa akin ang paninira at nakakasuklam na akusasyon ni Mami Inday, ang taong nirespeto, minahal at tinuring kong pangalawang ina. Pero nakakagulat dahil yung tao na dapat ngang higit na makakakilala sa kanyang anak, ang taong siya mismong walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noong mga nagdaang panahon na siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang panira ng ibang tao. Ayon pa nga kay Raymart, hindi man naging perpekto ang aming pagsasama. Malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Tinupad ko ang pangako ko sa kanila kahit na sarili ko ay tinaya ko para maprotektahan lang ang anak nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Naiintindihan ko na kami ay public figures at inaasahang tatanggapin ang bawat komento at kritisismo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko na ang bawat isa ay umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na maaaring makasakit at makasama sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa aming mga anak at sa kanilang kinabukasan. Sa bandang huli, mas pipiliin ko pa rin ang respeto at naipaubaya sa panahon na siyang humusga at maghayag ng katotohanan.